sisters, yung pamagat po at yung tema natin sa tanghaling ito is 35 years, no? 35 na taon ng paglakad kay Kristo. Pinapanatiling buhay ang pananampalataya. At ating pong text in 1 Corinthians chapter 16 verse 13, hayaan niyo po akong basahin sa wikang Tagalog. Magbantay kayo, tumayo kayong matatag sa pananampalataya, maging matapang kayo, magpakalakas kayo. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Let's all rise and pray. Aming Diyos, aming Panginoon, salamat po sa 35 taon ng inyong katapatan sa aming iglesia dito sa Italia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatiling gising, manatiling matatag, matapang at malakas sa aming pananampalataya. Naway patuloy niyo pong gamitin ang iglesyang ito at ang mga iglesia pong naririto, ang aking mga co-workers, our missionary here, lahat po ng naririto, Panginoon, ay maging instrumento kami ng patuloy na pananampalataya, Panginoon, na maitaguyod namin ito at ma-share sa bawat isang nangangailangan, Panginoon, ng inyong kaligtasan. Pakalinisin niyo kami, gabayan niyo kami, Panginoon, itago niyo po ako sa inyong mga salita, Panginoon. Maging pagpapala po, Panginoon, ang mensahe nito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa inyo pong papuri. At ang lahat po ng ito ay aming dinudulog sa paanan ng inyong anak na si Jesus at aming tagapagligtas at sa patuloy na paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So, madalas po nating naririnig ang tekstong ito, no? At ito po ay very familiar to us. No? This is written by Apostle Paul para po doon sa mga taga-Corinto. Yung iglesia po ng taga-Corinto ay hindi bago. No? Hindi sila, kumbaga we have many in common. No? Marami silang problema, maraming pagkabahagi. No? May mga immorals, may mga moral issue and spiritual issues sila. No? Sounds familiar. No? Na ganun din tayo, mga kapatid. No? There's no perfect church. No? May perfect church ba? No? As I remember, wala pa. Walang kong perfect church because we are not perfect. Because we are the church. Amen? No? Only through Jesus Christ. No? Ginagawa tayong perfect everyday. No? Pero napakahirap. No? So, we need to hear this message, brothers and sisters. No? Kaya po, sa pagtapos po ng pagsulat ni Apostle Paul in this chapter, nagkaroon po siya ng mga exhortation. Nagkaroon siya ng mga huling biling. At ito po yung pagbubulay natin, mga kapatid. Meron po tayong 4 na letter M. No? Meron po tayong 4 na puntos. Una, magbantay, magpakatatag, magpakatapang, at magpalakas. No? Meron tayong 4M. No? So, this means, brothers and sisters, faith is not automatic. Amen? No? Hindi po automatic ang faith. No? Kailangan po natin itong inaalagaan at ipinaglalaban at, pinalalakas. No? So, I was surprised. No? Alam nyo talaga nung kagabi, sabi ko, Sandy, na-send na ba yung video presentation nyo? Sabi niya, oh daddy. Sabi ko, panoorin ko nga. Talagang, I was so surprised nung yung message natin, no? Nagkaroon na ng introduction through the video presentation, no? So, and I believe that God is, watching over us, no? Sa mga panahon na gusto niyang ibigay yung mensahe niya sa atin. So mga kapatid, it sounds very basic. Alam ko na yan, pastor I already knew that. We must be vigilant, we must be ganyan. Pero napapa-English na tuloy ako. No? Nahawa kay Brother Aaron. No? So, salamat sa mga ganito. No? Mamaya mag-speaking in tongues ako, pastor. Pag ako nag-Italiano na,
speaking in tongues na yun. No? So, una mga kapatid, magbantay. No? Magbantay. So, panatiliing gising. No? Sino yung napuyat kagabi? May napuyat ba dito? Ah, amen. Yung napuyat kagabi kasi marami pa silang inasikaso. No? So, okay lang yan. No? Pero mga kapatid, sabi panatiliing gising. No? We must have this spiritual vigilance. Sabi, kayo'y magbantay. No? In 1 Peter, unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leon na umaatungan at aali-aligid na naghahanap ng malalapak. Lagi natin naririnig to. The devil is like a roaring lion. Na nakaredy siya, na umatake. No? In Matthew 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. No? The spirit is willing, but the flesh is weak. Mga kapatid, ang salita pong magbantay ay nangangahulugan na maging alerto tayo. No? Maging alerto tayo laban sa tukso. No? At this moment, tinutukso kayo. Tumingin kayo sa katabi nyo. No? Pastor, dinadaldal ako nito eh. Pastor, ayaw kwento ng kwento. Ang ingay-ingay. Gusto ko pa namang makinig. No? Yung mga nasa likod, kung ano-ano pinagkwekwentuhan, ayaw makinig. No? Ayan, natutukso kayo, mga kapatid. No? ATM. No? Hindi automatic teller machine. At this moment. Yan. No? Nakiki-digital na ako, nakakahawa yung mga yun. Ang galing ng... Kaya nung nagawa nila yun, nakakatuwa naman sila. No? So, maging inspiration sa atin, yung mga ganong kabataan. No? So, tumatanda na talaga tayo, no? Masyado na tayong naiiwanan, no? So, ganun, no? So, mga kapatid, sa araw-araw nating pakikibaka, no? Yung tukso, araw-araw na nating kalaban yan. No? Sa trabaho, no? Ako, marami na akong napasubang ding impresa, no? Yung, sinusubok sa akin sa trabaho? Ha? Pasensya, ano pa? Honesty. No? Sino yung pag walang nakatingin, ang bilis mong trabaho, tapos na, uwi na. Ganyan, no? Nagtrabaho din ako dyan. Gawain ko din yan, no? No? Anong ginawa ng mga empresa ngayon? May time in, time out na. No? May GPS na ngayon. Hindi ka pwedeng pag doon ka magta-time in, no? Kahit sa trabaho ko, ganun din. No? So, in every situation, brothers and sisters, no, itong tukso na to, no, minsan sasabihin natin, napaka-basic, no, napaka-simple, pero ito yung mga naninitlik natin. No? Yung honesty natin sa trabaho, yung simpleng pagmamaneho. Lahat ba kayo nakapag-park na dyan sa labas kanina? O sino yung naubusan ng parking? O baka mayroon pang nakipag-away, makapark lang. No? Mahirap. No? Ako, much of my days spent on the road. No? Giro ko ng giro. Mga 60-70 kilometers a day. Ganun lagi yung trabaho ko. Talagang mauubos ang pasensya mo. So, makikita natin dito na we must guard. No? Yung hindi tayo dapat magalit, hindi tayo dapat yung ating karakter. No? So, mga kapatid, doon sa napanood natin, nakakatuwa, no? Si Brother Gerson daw, deserve niya daw niyang masisante. Ang galing-galing niya sa trabaho. Tapos si GB, saka si Susa daw, nag-break na. Magkasawa naman yun. Nakakatuwa. Anong point natin dito, brothers and sisters? What comes out in our mouth? That defiles us. Minsan, bawal yan, pastor, bawal yan, ganito, huwag mong kainin yan, huwag mong kainin yan. Yung pong nagpapadumi sa atin ay hindi yung ating kinakain. Kung hindi, yung lumalabas sa ating mga bibig. So, magbantay tayo. Amen? Minsan, kung wala naman tayong sasabihin
maganda, manahimik na lang tayo. Kasi, makakasira yan, no? Na we must be always positive. Let's guard our mouth, no? Every word that comes from our mouth, di ba? Kasi yun yung nagpapadumi sa atin. So, ano ba yung mga... Actually, napakarami pong kailangan bantayan. But here are some of the basic. No? Ano pa? Yung spiritual complacency. No? Yan, mahirap sabihin. O contentment na lang. Yan, mas madali. Spiritual contentment. Sino ang mga spiritually contented dito? Meron ba? Buti naman walang nagtaas ng kamay. Kasi kung kontento na kayo mga kapatid sa ating kalagayan, no? Something's wrong. No? Kasi marami ngayon, yun ang problema natin. No? Marami sa ating kontento na. No? Pastor, nagsisimba naman ako eh. Pastor, wala akong inagrabyado. Pastor, wala akong kaaway, wala akong kagalit. No? No? Wala akong utang na hindi ko binayaran. Madalang kasi, alam ko, madalang ang... Meron ba walang utang dito? No, di naman, no. So, bahagi na yan ng buhay natin. No, ang importante, no, we are responsible. No, kidding aside, brothers and sisters, no, kapag tayo na doon sa punto na nakontento tayo sa ating spirituality, no, na okay na yan, sapat na yan, para yan sa Panginoon, okay na yan, maintindihan na ni Lord God. Magkakaroon tayo ng magiging stagnant tayo mga kapatid. Mahihirapan tayo magpatuloy. Hindi po natin kakayanin at wala pong magiging maturity. Amen? So, sa kabila niyan mga kapatid, napakarami pong gumugulo. Maraming distraction sa ating mundo ngayon. Maraming umaagaw ng ating atensyon palayo sa Diyos. Yung mahabang oras natin sa trabaho. No, alam ko, marami sa atin, nag-struggle tayo. Marami dito, may trabaho din ng araw ng linggo. No? At dumating yung panahon na nalibero tayo ng Sundays. No? But I know many of us, no, naka-experience tayo na magtrabaho ng Sundays. Marami tayong oras na ginugugol sa trabaho, pagod ang katawan. No? Madalas nga nating nasasabi, di ba, pag minsan nagpe-pray, nakakatulog ng mag-pray. No? Nagbabasa ng Bible, nakakatulog na sa pagbabasa ng Bible, sa pagod. No? Pero mga kapatid, the reality, no? Mahirap, no, yung kalagayan natin. At konti lang ang oras na naibibigay natin sa Diyos. Amen? Wala. Lahat ba dito maraming oras na ibibigay sa Diyos? O, yung konti, walang sumagot. Yung marami, walang sumagot. Nasaan kayo? Undecided pastor. No. So, brothers and sisters, at the end of the day, isa lamang po ang tanong. Pinaprioritize ba natin ang Diyos? So, praise God dun sa mga nag-amen. Paano dun sa mga hindi pa nag-amen? Pastor, we're getting there. No, we're getting there, Pastor. No. So, mga kapatid, ang unti-unti pong resulta nito, no? Kapag po tayo ay hindi nagbabantay, unti-unti pong lumalamig ang pananampalataya. At kung hindi po tayo magbabantay, mga kapatid, unti-unting mamamatay ang apoy ng pananampalataya. Nakaisa na tayong M. Pangalawa, magpakatatag. No? Manatiling matatag sa katotohanan. Brothers and sisters, we Christians must be anchored. No? Naka-angkla tayo. No? We must be anchored in truth, in the truth of the Scripture. Saan ba tayo nakaangkla? Nakaangkla ako pastor. Pag wala si pastor, aalis na rin ako. Nakaangkla ako kay chairman. Kasi magaling ang leadership ni chairman. Doon ba tayo nakaangkla mga kapatid? Sa tao, no? Sa posisyon, no? We must be anchored in
the Word of God. In Ephesians 4, verse 14, sabi, nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. No? Mga kapatid, as we read the Bible, every day, baka mamaya, it's just a routine eh. Alam niyo, oh pastor, may devotion time naman kasi ako eh. Lagi naman akong nagbabasa ng Biblia every day eh. Bago ako pumasok sa trabaho, o bago ako matulog sa gabi, nagbabasa ako ng Biblia. But ang tanong, brothers and sisters, do we understand the meaning, the principle? Nauunawaan ba natin, mga kapatid? Baka kasi routine lang din yung pagbabasa eh. Alam niyo yun, yung pasok dito, labas dito, na yung routine na lang natin. Without even understanding the biblical principle. Brothers and sisters, napakahalaga po na magkaroon tayo ng sound doctrine na tinatawag. Yung sound doctrine, ang ibig sabihin, mga kapatid, tayo mismo kumbinsido. Are we all convinced with our faith here? Baka meron pang hindi naniniwala ng si Kristo. Meron ba? Are we all convinced? So brothers and sisters, napakahalaga po na magkaroon tayo ng matibay na prinsipyo, yung paninindigan, yung sound doctrine na tinatawag, mga kapatid, na tayo mismo, kumbinsido that kahit sino ang magsabi sa atin, hindi tayo matitinan doon sa pinaniniwalaan natin. So, mga kapatid, kailangan po matatag tayo doon sa ating pananampalataya. At sa ating buhay. If we are anchored by the Scripture, doon tayo nakasandig, sa katotohanan, sa ating buhay, mga kapatid, even if we face difficulties, tragedies, trials in life, magiging matatag po tayo, mga kapatid. Why? Bakit tayo magiging matatag if we are anchored in the Word of God, na nandun tayo, alam natin yung katotohanan because we knew the promises of God. Amen? Alam natin yung mga pangako ng Diyos. Somehow, siguro narinig nyo to, sabi ni, nung isang pastors, there are more than 7,000 promises. Imagine, 7,000 promises daw nung nasa Biblia. Ilan ba alam natin? Pastor, yung John 3:16 ba, promise ba yun? Promise ba yung John 3:16, Pastor? Yung mga 7,000 promises. Ilan yung mga pangako ng Diyos ang alam natin? So, mga kapatid, napakahalaga na alam natin ito, na sa panahon ng mga kahirapan, pagsubok, meron tayong naka-imbak. Kapag meron tayong nakatanim, sabi, pag merong nakatanim, may aanihin. Pag may isinukso, may matutuko. Yung mga kabataan, dead ma. Yung mga kahidaran ko lang talaga nagre-react eh. So mga kapatid, ang matibay na pananampalataya ay nakaugat sa salita ng Diyos. Hindi sapat ang emosyon. Kailangan po natin ang matibay na pundasyon. Eka, ang disadvantage nung nandito ko, anong oras na? Yan. So, alam nyo kung gaano kahaba ang magiging sermon ni Pastor kasi may relo sa taas. Ano oras ba ka nagsimula? Ha? May nakatingin ba kanina kung ano oras? 12? Wala pang 12. Ha? 11:50 ha, si Brother Aaron, inong orasa. 11:50. So mga kapatid, ito po yung katotohanan na ang matibay na pananampalataya must be rooted. Hindi po sa tao nakasalalay ang ating pananampalataya kung hindi sa salita ng Diyos, mga kapatid. At minsan
kailangan yung emosyon eh, totoo yun. Kailangan natin yung feeling na talagang naiiyak tayo sa pagpupuri sa Diyos, pero mga kapatid, hindi po sapat yun. Kailangan po natin yung salita ng Diyos, no? Na magkaroon tayo ng kaalaman to be rooted deeply in the Word of God, no? Sa panahon po na tayo ay haharap, no? Sa mga pagsubok, no? The Holy Spirit can remind us. Alam mo, that is the purpose. Bakit tayo nagme-memory verse? Why do we read the Bible? Why do we memorize verses? No? Because when the time comes, the Holy Spirit can bring out sa atin. No? Baka sabihin ng Holy Spirit, ain't nothing here. No? Ain't nothing. Wala naman, wala. No. Sakit naman nun, pastor. Kaya, it's a realization, mga kapatid. No? Ang sabi, ang banal na Espiritu yung tutulong. No? Our counselor, our comforter, our help. No? The Holy Spirit will help us be reminded of God's faithfulness through His words. Amen? So, kailangan natin yan, mga kapatid. Pangatlo, kailangan natin magpakatapang. Tingnan mo yung mga katabi mo. Pastor, ang tapang ng mukha. No, matapang lang ang mukha. No. Kailangan natin magpakalalaki. No. No. Tingnan mo nga yung mga kalalakihan dyan, lalaking-lalaki ba? No. So mga kapatid, hindi po yung lalaking matapang, no? Hindi yung lalaking barumbago. No? Hindi yung brusko. No? Kung hindi yung magpakatapang, no? Kasi sa ibang salin po ng Biblia, ang sabi magpakalalaki. No? Minsan kasi, ang connotation natin o ang mindset natin pag sinabing lalaki, yung matapang, no? Mabrusko, no? Malakas ang dating. No? Pero mga kapatid, the reality here, yung sinasabing magpakatapang, magpakalalaki, ay yung merong paninindigan. So yun po yung ibig sabihin dito, merong paninindigan. In Romans 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So mga kapatid, the call for us, no, na huwag tayong mahiya sa pananampalataya. No? Minsan tahimik lang tayo sa pananampalataya, pero ang totoo mga kapatid, we are called. No? Yung video kanina, napansin nyo ba yung sabi nyo? Nakita ko yung sa Facebook, no? May pataas-taas ka pa ng kamay, di ba? Ano sabi yung kabataan? Sabi niya, kasi may video kasi. Kailangan ko kasing tumaas ang kamay. No? Baka ganun yun. Minsan, hindi natin ipinaglalaban, nahihiya tayo, no? Pero brothers and sisters, no, ang katotohanan po, we are called, no, to stand firm doon sa ating faith. No? In 1 Peter 3 verse 15, sabi, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso. No? Ito yung key, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kailangan po nating tumindig sa ating pananampalataya. Sino yung mga naka-experience dito sa bus? Sabi niya, uy kapatid, saan ka nag-attend? Saan ka nag-church? Saan ka nag-church? Sa amin doon. No? Punta ka doon. May mga kami. May mga pagtitipon kami doon, mayroon kaming mga Tapos magsosona pa yan. No, parang alam niyo ba yung mga sinasabi ko? Ito, Pilipino to eh. Susunahan ko to. Kami po sila ganito. Magbibigay lamang po kami ng mga, ano tawag doon? Trucks. Magbibigay lang po kami ng trucks para basahin ninyo. Alam niyo na yung sinasabi ko. Nakakatuwa sila, no? They are very vigilant, no, sa pagbabahay-bahay, no?
Tapos, bakit mo pastor nasasabi yan? Kasi na-experience ko yan eh. Nung bagong dating din ako dito, may kumausap sa akin sa bus. No? Sabi niya, ganito, kilala niyo ba si Jesus? Ganyan. Ako naman, kasalanan ko, hindi ako kumibo. Opo, ganyan na ako, ganyan. Ganun lang ako, hindi pa pastor nun ah. Bagong dating ako nun, bagong dating. Hindi rin tayo ganun nahiya tayo. No? Ayaw nating sabihin. No? Tapos magkakaroon sila ng mga pag-uusap. Kasi ganito, ganyan. No? Nagpapaliwanagan. No? Tayo tahimik lang. No? Sino yung naka-experience ng ganun? No? Ang sabi sa atin mga kapatid, maging handa tayong sumagot. Tapos, tatanungin tayo, saan ka ba nag-church? Ano bang religion mo? Saan ka ba umaaten? Ano bang pinaniniwalaan mo? Ay, naniniwala ako sa Diyos. Ganun lang ang isasagot. Naniniwala ako sa Diyos. Okay na po. Huwag niyo na akong tanongin. Bigay niyo na lang yan sa iba. Ganun ba tayo? Pero somehow, once upon a time, baka yung iba dito na-experience yan. Na para hindi na lang tayo kausapin mo, para iwanan na lang ako dito. Tapos nagabang na naman kinabukasan doon sa permata. Uy, siya na naman! Iwasan na. No? Ayoko nang makasakay ito. Kausapin na naman ako nito, sisira na naman ako. Pero mga kapatid, ang sabi sa atin, maging handa tayo. Hindi nyo ba naisip na, eto, aabangan ko to, maghahanda ako. Pag-aaralan ko to, sasabihin ko, ito yung panglaban ko dun sa sinasabi niya, parang gano'n. No? Pero hindi, ang ginagawa natin, that's start. Ayaw ko na makipag-usap dito, iwanan ko na to. Lipat na lang ako ng ibang bus. So, mga kapatid, ganoon minsan, nawawala yung paninindigan natin, at higit sa lahat, in times na pagka nagkakaroon ng kagipitan, nagko-compromise tayo. Nagko-compromise tayo, mga kapatid. In times of persecution, sa trabaho, minsan kasi, lalo yung mga talagang marami sa kanilang hindi naniniwala sa Diyos. Pag nalaman ka pa nilang kredente ka, magiging laughing stock ka. Nung ako sa trabaho ko, nung papapasok ko lang, kasi, bali tatlo lang kaming estranyeri dun eh. Isang Pilipino, isang Peruviano, saka isang itim. At tatlo lang kaming estranyero dun sa pinapasukan ko. May nag-add sa akin sa Facebook. Akala ko naman, in good faith yung pag-add sa akin. Nakita yung Facebook ko, yung mga ka-Facebook ko dito, di ba, naka-habito ako. Tapos, prete. Kinabukasan, pagpasok ko sa magasino, prete. Niluluko na ako. Siyempre, tayo naman, tawa lang, siyempre. Wala tayong magagawa. Kailangan ganun yung reaksyon natin, no? Hindi naman natin pwede sabihin, hindi, paglinggo lang yun. Yung pwede sabihin, hindi, pastor ako paglinggo lang. Pag Monday to Saturday, we're all the same. No? Siya magwali. No, hindi pwede. Kailangan meron tayong paninindigan. So, nagsimula na yun. Meron pang isang impiyagatan namin doon. Sabi, may papabliss daw siya. Ako naman, tuwang-tuwa ako. Pala, piniprending giro lang ako. May bibliss daw na kotse, na bumili daw siya ng kotse. Tapos nung ready na ako, niluluko lang pala. Sabi ko, itong mga salbahe na ito. Natutuwa naman ako, sabi ko, kahit pa paano siguro, makakapag-minister ako dito sa trabaho. Yung pala, niluluko lang ako. Nakakalungkot. No? But, mga kapatid, kailangan natin magpatuloy. No? Kailangan natin manindigan kung sino tayo. No? As Christians, we have new identity. Amen? No? There's no turning back. No? In Jesus, there's no turning back. Once you are born again, born from above, there's no turning back. Amen? No? Expect the consequences. No? Maaring lukuhin ka nila, lukuhin ka dito, ganyan. Pero, kailangan yan mga kapatid. No? Buti nga ganun lang. Hindi natin
na dinadanas yung mga persecution na dinanas noong unang panahon. No? Kaya nga mga kapatid, we must stand firm. No? Hindi yung undercover. Sino yung mga 007 dito? May 007 ba dito? Undercover Christians? No? Wala naman, no? Praise God. Kasi mahirap yan mga kapatid. If we, from Monday to Saturday, we are undercover. No? Parang nakikisama tayo, kung ano-ano lang. No? Tapos yung Sunday lang. No? Kaya nga yung video napakaganda. No? Yung video pag Sunday lang, Sunday lang nagkakaroon siya ng spirituality. Pero mga kapatid, maaari po maranasan natin ito for a short time. Pero hindi po pwedeng manatiling ganun habang panahon. No. Hindi po pwedeng manatiling ganun habang panahon. O tayo po ay binigyan ng pagkakataon. I would like to share something from you, for you, na nakita ko, no, sa social media. May isang Christian na matagal na siya sa kumpanya. No? Matagal na siya sa kumpanya. 10 years na siya doon, and there's a vacant position for a promotion, a managerial position. Pero tinatawag siya ng CEO. Sabi, are you in my team? No? Sabi niya, are you in my team? Sabi niya, because I want people who are loyal to me. Sabi ganun ng CEO. Sabi niya, ano po yun? What do you want me to do, boss? O sige, tomorrow you will start for the position, but there will be a coming shipment of 2 container vans. Sabi, may 2 container vans doon na dadating. No, shipping company kasi ito eh. I want you to list only one. No. Dalawa yung darating, sabi ilista mo isa lang. Kasi hindi siya nakakibo. Hindi siya nakakibo. Imagine 10 years na siya sa company, gusto niyang ma-promote para maging manager, siyempre, tataas ang sweldo, lalaki lahat. No? It will be beneficial for him. No? Sabi nung CEO, okay, I will give you until tomorrow. Come back to me. Let's meet 10 a.m. Then, let me hear your decision. Yan, balik siya. Usap silang mag-asawa. No? So, makinig kayong mga asawa. Sabi, kailangan natin itong promotion na to kasi gipit na tayo. Ayan si Miss. Kristiyano tayo eh. Gusto niya magsinungaling ako. Gusto niya isa lang yung ilista ko. Dalawa yung darating. Being the wife, no, bahala ka sa buhay mo. Basta ka, sinabihan na kita. No, hindi nakatulog. Hindi nakatulog yung lalaki. No, hanggang pumasok na siya dun sa office ng CEO. Okay? So, have you made your decision? Sabi ng CEO. So, remember, I want people who are loyal to my team. Ganyan, inaano niya talaga, no? Are you a team leader? Are you with me? Ganyan, ginagano siya. Di, umupo siya. Nausap niya. Ano tingin niyo desisyon niya? Ha? Pumayag siya, hindi? Ha? Nung nag-uusap na sila, sabi niya, I've been working here for 10 years, and all those years, I've been so honest to the company. Sabi niya ganun. So, I appreciate na napili niyo ako for this position, itong vacant position para maging manager. But I'm sorry, I cannot do what you want me to do. Mas mahalaga sa akin yung pananampalataya. Amen? So, yung CEO was amazed. Kasi, alam niyo ba, langit at lupa yung diferensya ng sweldo. Kasi ordinaryong empleyado lang siya. Pero mga kapatid, alam niyo ba, sa huli, alam niyo ba yung tunay na sitwasyon?
It's just a test. Tinitest lang pa sila siya. Testing lang pala yun. So imagine kung nag-compromise siya at alam nung CEO, itong hindi naniniwala sa Diyos na ito, na walang pananampalataya at alam siya ay mananampalataya at nag-compromise siya. Ano nang figura tayong mga mananampalataya ang ihaharap natin dito sa CEO na hindi mananampalataya? No? So mga kapatid, nakita po natin yung paninindigan, no? Kailangan natin manindigan. At mga kapatid, dumarating man yung mga panahon na sinasabi natin parang sayang, dapat ganito, dapat ganyan. Pero mga kapatid, sa huli, hindi po papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Amen? Hindi papayag ang Diyos na hindi niya supplian ang lahat ng ginawa mo for His glory. Amen? Kahit ang kapalit niyan ay magandang posisyon, kahit ang kapalit niyan ay magandang sweldo, hindi po papayag ang Diyos, no, na hindi tayo pagpalain sa huli kapag pinaglaban natin siya. So ang huli mga kapatid, magpalakas kayo. No? Magpatuloy sa pagpapalakas. So, we need this spiritual strength. No? In Ephesians 6 verse 10, sabi dito, bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So remember, brothers and sisters, when we strengthen our faith, hindi po natin ito kaya. It comes from the Lord. No? And Apostle Paul was very particular with this. No? Work out. No? Pamilyar ba kayo dun sa verse na yun? Work out for your salvation. Hindi work for. No? Iba po yung work for. Pag sinabi mong work for, no? Salvation by good works. No? Yung ginagawa mo to, no? May ginagawa ka para to gain this. No? Work out. Ibig sabihin mga kapatid, meron tayong partisipasyon, meron tayong kailangan gawin, no? At meron namang ibinigay sa atin. No? Kasi work out eh. Ibig sabihin, sino yung mga nag-gym dito? No? May mga gym body ba dito? Puro mga daddy belly na kasi tayo eh. No? Yung mga nag-gym dyan, di ba? Pag nag-workout yan, ibig sabihin yan, no? May mga muscle na yan. Gusto niya naglilin na lang, no? O nagpapalaki, no? Ay, si Rab yun, nag-gym yan dati. Yan. No? So, work out. No? Hindi work for. Pag work out, ibig sabihin, meron ka ng pondo dyan eh. Binigyan ka na ng magandang bill. Ang kailangan mo lang pagsumikapan. No? So, mga kapatid, hindi man tayo ganun kalakas ngayon. Reality, brothers and sisters, real talk. No? Hindi po tayo lahat malakas ngayon. Amen? No? Pero mga kapatid, pwede po tayong palakasin ng Diyos. Amen? Wala pong nagsimula sa malakas agad. Walang nagsimula sa magaling agad. Lahat po tayo nagsimula, no? Little by little. No, ano man yan. Kung magaling ka man sa anumang larangan, hindi ka nagsimula na malakas agad. Hindi ka nagsimula na magaling agad. No? In faith, brothers and sisters, it is the same. No? Kung hindi man tayo malakas ang pananampalataya ngayon, pwede po tayong palakasin ng Diyos. So how? No? In Hebrews 10:24-25, huwag pabayaan yung mga pagtitipon. O pastor, lagi akong praise dyan. Every Sunday, lagi akong kasama dyan. Do you know what is the difference between a church goer and a church member? No? Sa atin, no? Lahat tayo Kristiyano dito eh. Lahat tayo may mga minabibilangan ng mga local church. Ano ka ba? Church goer ka ba o church member ka? Ha? Sige, sagutin nyo na lang sa inyo.
last week. There's a great difference between a churchgoer and a church member. Kasi, Pastor, churchgoer ako, every Sunday present ako eh. Sabihin mo naman, Pastor, hindi ko pinababayaan yung pagtitipon. Mga kapatid, hindi po lamang mahalaga yung pagtitipon. Hindi lang mahalaga yung pag-attend. No? Ang mahalaga, lalong higit, mga kapatid, is the fellowship. Alam niyo ba, nung nauso yung online, nung COVID times, alam niyo, somehow, yung platform ng online worship, naging very convenient sa maraming Kristiyano. Pero ang hindi maganda, inabuso. Alam niyo ba yon? No? Bakit pa ako magsisimba? Bakit ko pa kailangan pakinggan si Pastor? Ang daming magaling mag-sermon sa internet. Daming magaling sa YouTube. Di ba? Totoo hindi? Totoo. Kayong pumuna dito yung mga pastor. Okay na yan. Maraming mas magaling na pwedeng pakinggan sa internet. Kay Ed Lapis lang daming yung matututunan, di ba? Mga practical application, napakaganda. No? Bakit ko pa kailangan pumunta sa church? Yung convenient ng nasa bahay ako. Di ba? Yun yung hindi magandang idinulot nitong online mga service na ito, yung nauso ito nung COVID times. No? Pero mga kapatid, ang nami-miss natin dito, minsan, aminin nyo sa hindi lamang tayo nagpupunta sa church to hear the word. Gusto nyo makita yung mga kapatiran, di ba? Totoo hindi? Di ba? Kasi pastor, magbabayad siya sa akin, may utang siya. Kailangan magkita kami. Ganun ba? Hindi. Gusto natin yung fellowship. Gusto natin makita yung mga kapatiran. Di ba? Minsan hindi nakikinig dun sa sermon eh. Kaya sabi ko sa inyo, tukso yan eh. Huwag kayong padaldal. Ang gusto nyo yung kwentuhan, marites, anong chika, di ba? Namimiss nyo yung isa't isa. Kami nga, pag nasa labas na ng church ang tagal-tagal pa, 15 minutes pa, 20 minutes, ayaw pang mag-uwian, tapos na yung church. Tapos na yung service namin dito, nandun pa, nag-aantayan. Ayaw mag-uwian. Namimiss yung mga kapatiran. So brothers and sisters, ang katotohanan po, ang pananampalataya, hindi one-man army yan. It is not a solo journey. We need one another, amen? Kaya yung kasabihan, no man is an island. You cannot reach maturity, especially spiritual maturity on your own. Bakit? Kaya nga, alam nyo, mga kapatid, hindi ko sinasabi to kasi pastor ako eh. I've been there. Marami sa inyo kilala ko na dating si Brother Eli lang, nung hindi pa ako nagpapastor. I've been a member. I've been an officer of the church, an ordinary member, before I became a pastor. Alam ko lahat yung mga naranasan natin lahat yan. At alam nyo, ano yung kahalagahan na umaattend tayo ng mga gawain bukod sa araw ng linggo? May mga fellowship tayo, may mga Bible study tayo, meron tayong mga organizational fellowship ng bawat organization, diba? Bawat kapatiran. Ano yung kahalagahan ng pag-attend dito? Kasi mga kapatid, nagkakaroon tayo ng intimate relation. Nagkakaroon tayo ng pagpapalakasan. Hindi yung araw ng linggo, lalo kapag malaki yung church natin. Imagine yung mga churches na napakalaki. Yung mga mega churches. Paano yan nagkakakilala? Paano yan Minsan, there's a blessing in everything. Alam nyo, minsan kahit maliit. Binibless tayo kahit maliliit ang mga churches kasi intimate tayo eh. Yung mga fellowship natin, especially yung fellowship ng men's, fellowship ng mga women's, di ba? Nagkakaroon tayo ng special relation, nag-share tayo, nakakapag-sharing tayo. At nakikita natin na, dinanas pala ni sis yun, nagkaroon pala siya ng problema katulad sa akin. So, nagkakaroon tayo ng sharing na ibibigay natin yung mga insight natin.
no, na nakapagbibigay sa atin, nakapagpapalakas sa atin, no, nakakatulong sa atin at doon tayo lumalago. Napapatunayan ng iba, no, na bago mo paranasin, imagine na, hindi mo na kailangan problemahin ng isang bagay kasi dinaanan na ni sis, dinaanan na ni bro. No? Na-save ka na, no? Makinig ka lang sa kanya, oh, ganito kasi yan sis eh. Ganito ginawa ko, ganyan. O, diba? No? We are saved for all the consequences o mga suffering na hindi mo na naiwasan sana, diba? So, mga kapatid, napakahalaga po ng fellowship. No? At sa pananampalataya, mga kapatid, mahalaga po yung iglesia. Kaya nga, I ask you if you're a churchgoer or a member. No? Dahil kung ikaw ay member, mga kapatid, you are part of the body of Christ. Amen? Ibig sabihin, may partisipasyon ka, mahalaga ka, mga kapatid. Mahalaga tayo sa ating mga iglesyang pinabibilangan. No? At mga kapatid, magpalakas tayo. No? You know, the church, no? Alam niyo mga kapatid, hindi po isang building lang o isang lokal lang ng church. It is a home. Diba, ano? Nakarinig na ba kayo ng house sweet house? Ano, tama? Diba, home sweet home. Diba? Masarap yung meron tayong kinabibilangan. Masarap yung meron tayong isang tahanan, mga kapatid, at yun po ang iglesia. No? Kaya nga minsan yung iba, no, sa proud to be. No? Yung mga ibang denomination, no, proud to be. O, kasi pag naman doon, para ka namang fraternity sila eh. No? So, brothers and sisters, ang iglesia po ay tahanan, pamilya, at higit sa lahat, lugar ng palakasan. Amen? Doon tayo nagpapalakas din, mga kapatid. So, sa pagsapit po ng anniversary, no, at hindi lamang po yung anniversary natin dito. So, I always say this, brothers and sisters, no, yung bawat anibersaryo ng bawat iglesia ay tagumpay natin lahat. No? Amen? No? At mga kapatid, hamon po, no, ang bawat taon na idinadagdag ng Diyos ay hamon sa atin. And this is the time, no, every anniversary, every year na ibinibigay sa atin ng Diyos, it is a paycheck. No? Faith battery? No? Faith battery? How many percent? Ha? Nakita nyo kanina, no? Blessed talaga ako dun sa ginawa ng mga yun. Parang yun yung naging illustration ng aking sermon. No? Faith check? Faith battery? No? Are we fully charged? Amen. Or are we always in charge? Ang importante, mga kapatid, lagi tayong nagcha-charge. At paano? Ang Diyos. Ang Diyos ang tutulong sa atin to keep us charged and fully charged. So, brothers and sisters, ang hamon sa atin is to prioritize. No? Mahirap yung buhay natin dito, mga kapatid. No? Even as ministers, no, pastors, no, napakahirap. We are not full-time pastors. No? Lahat po kami dito nagtatrabaho. So, how I wish na dumating ang panahon na talagang magkaroon ng mga full-time pastors dito. Na ang focus ay ministry lang talaga. But for now, we must be all tent makers. Amen? So, mga kapatid, yun yung challenge sa atin. For us to know how to prioritize God. Kailangan natin magkaroon ng oras. Kailangan natin maglaan ng oras sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, dumalo. Dumalo sa mga gawain ng iglesia. Hindi lamang araw ng linggo. Tandaan nito hindi lamang araw ng linggo. Dahil may mga gawain ang mga churches. And your presence is a ministry. Amen?
Alam nyo, lagi ko itong sinasabi sa mga kapatiran. Wala ka bang personal na ministeryo, wala ka bang nakikitang malaking ministry sa church, pero kapag nakita ka, tuwing linggo nandun ka, lahat ng Bible study, lahat ng devotion nandun ka, you're a blessing. At mga kapatid, kapag absent ka, alam mo, ikaw ang unang hinahanap. Kasi hindi sila sanay nang wala ka. Amen? So, nakakapag-minister na tayo. Yung presensya lang natin, mga kapatid, sapat na. So, brothers and sisters, as a church, it is our mandate to continue the mission. No? Na patuloy nating palakasin yung ating pananampalataya. Patuloy tayong maging ilaw ng komunidad. Yung mga tao nasa paligid natin. Kaya nga mga kapatid, 35 years, another year has been given to our church. Kapatunayan ito mga kapatid ng katapatan ng Diyos. At ito rin po yung bunga ng pagtsatsaga ng iglesia, ng mga taong naging instrumento ng Diyos para sa kanyang ministeryo. So brothers and sisters, hindi po sapat na nagsimula lang tayo. Hindi po sapat na naririto lang tayo. Kailangan po natin mga kapatid na magpatuloy for the next generation. Amen? So, nakakatuwa that as Filipinos, our community, no, na tayong mga Pilipino, hindi natatapos yung if we have congregation, meron tayong youth, meron tayong men's, may women's, may children tayo. So, unlike doon sa ibang bansa na puro may edad at nauubos na sila. No? At dito din, no? Alam niyo ba yung aming church dito, yung mga Italian congregation, naubos na sila. Kaya nga yung congregation doon ay mga itim. No? They dominated na ng itim, ang share, or ang administration itim na. So, hindi kami nagtataka or darating ang panahon talagang magiging governor hindi na ng Italia. So, ano yung sinasabi ko dito? What's my point? No? Kailangan natin ito for the next generation, brothers and sisters. No? Na magbantay tayo, na manatili tayong matatag, maging matapang tayo, patuloy na magpalakas. Dahil mga kapatid, mayroong susunod na generasyon. At kailangan po natin ang susunod na generation para magpatuloy ang ating pananampalataya. So mga kapatid, panatilihin nating buhay ang ating pananampalataya sa tulong ng Diyos habang patuloy tayong naglalakad ng kasama si Kristo. Amen? Muli mga kapatid, maraming salamat po. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.